Okay. Hello guys, welcome to Kwentuhan Serye, only here on Spotify and also on YouTube. So, right now, andito kami ngayon sa La Union. We're on this, Sa um, Siwadiko. yeah, it's like a Thailand place, ganon. And walang masyadong tao kasi Ah, umuulan ngayon and we've been finding places to eat but dito kami napadpad kasi walang tao. And hindi namin magagawa tong podcast na to. Oh. Pero yun, shoutout naman sa outfit mo, love, sa hair mo, sa makeup mo. bumaba na ba Yo. yung hair ko? Yeah, bagay mo nga, love eh. Oh, sorry guys if Narinig ba yung ano? Hindi. music, I Hindi think kaya. hindi. Pero if naririnig niyo yung onting mga cars and tricycles and stuff and also like a bit of background music, okay lang yun. We'll try our best na tanggalin yun. Kasi right now, ang kaharap kasi namin is open area siya. Daming sasakyan. Daming sasakyan, like parang along the highway itong restaurant na to. So, love, anong pag-uusapan natin today? So, sign ko na to. Yeah. Sabi niya dito, growing up, I noticed that I am the people pleaser type. I pursue more in relationships I have with people, whether romantic or friendship. Ako yung laging naghahanap ng ways to talk and hang out with people. And now, I feel like I'm tired of always being the pursuer and nag-e-effort Ah, to make a connection with them. I think I am too nice and bawas-bawasan ko na din ang pagiging mabait ko. So what do I do? Paano ba maging nonchalant? So sabi niya dito, pwede yung title nyo, How to be Nonchalant. mm, Paano ba? Paano ba maging nonchalant? alam mo ba, matatawag mo ba ako nonchalant? Hindi, no? Napakalayo. Hindi. Oh. Well, ako kasi, nakarelate kasi ako kay message sender. Kasi, yeah, growing up ako naman din. Parang naging people pleaser din ako. I mean like, up until my adult life, parang people pleaser pa rin din ako. Until na-realize ko na parang being a people pleaser is okay, but sometimes meron siyang limitation na sometimes it's bad to be a people pleaser. Pero I don't think yung being a nonchalant na parang paano ba maging nonchalant. Paano Kasi- nga ba maging nonchalant? Kasi sometimes, pansin ko sa mga tao, yung pagiging nonchalant nila comes in naturally, hindi siya yung parang pinilit Hindi na siya lang, di pilit. ba? Yung bang parang naging natural na lang sa kanila. Kasi ngayon, di ba parang yung ibang tao ginagawa na lang na hindi na siya normal sa ibang tao ngayon. Hmm. So parang ginagawa na lang siyang way para papapogi, ganyan. Pag sinabing, Ah, yung lalaki, nonchalant, okay, ito na lang yung parang, oh. Di ba, ituloy mo na lang sabihin mo, kasi bahala na yan. Kasi guys, I have to go get my Okay. food. Kunin mo pa? May naiwan na naman po ako mag-isa dito. So this is our food. This is called mee goreng. Diyan mo sa gilid. I don't know. Kita ba? Hindi naman. Oh my god, I just messed up. Ayan. Kasi like on the nag-order kasi kami but ayan, okay. Andun na sa part na isi-serve na lang daw yung drinks. Okay. So makikita niyo si ate na magsiserve sa amin. Oh. Pero andun ka na sa part na parang ano ba? Yung Yung nonchalant. lalaki. Yeah. Like, Parang ginagawa na lang nilang way para thank you po. thank you po. Milo Dinosaur. This is our Milo Dinosaur, Milo sa guys. Ulan. Oh, wow. Sumabay yung weather sa Milo niya. Yeah. Oh. Okay, sige, back to business. So, yung ano, di ba ang cute, no? Gusto mo ba ipakita? Kita ba siya? Hindi. Yeah, Matatapon yeah. Pag dun sa ibabaw. Oh, ganito, i-stitch na lang namin yung video dito, guys.
Para makita nyo naman kung anong mukha ng mi goreng na Milo dinosaur namin. Pero yeah, going back to the topic, yeah, meron nga mga lalaki na, parang naman yung tawag to, pag meron silang nakitang girl, Mhm. kasi ko lang sa mga guy friends ko to kung meron silang nakitang girl, parang tawag to, like kunyari, she's pretty, gano'n, she's cute. Pero, I don't have the lakas to approach her, gano'n. Ah, So, parang, so dito na lang ako, pakul-cool na lang ako, gano'n. Ako, tawag to, guilty ako sa gano'n. Noon, nung single ako. Pero, yung word ba na pagiging torpe sa nonchalant magkaiba? ano bang Kasi define to? parang torpe is parang nonchalant din na sinasabi mo na, in-approach mo yung babae pero hanggang dun lang. So, parang walang aminan, ganyan, na parang Oh hinayaan mo na lang. yeah. Ganon. Um, Or, I think ang definition kasi ng nonchalant is parang tawag to, parang hindi niya sineseryoso yung mga Aha. bagay. So, kunyari about love, 'di ba? Parang siya yung type of person na, go with the flow Go with lang. the Let's flow not take lang. this seriously. Let's just go with the flow. Hindi din siya masyadong expressive sa words niya. Aha. Ganon. Yung masabi mong lalaki na chill lang, ganon. Which is, for me, kunyari pag babae ako, parang mas okay yung ganun kasi yung parang at first yung lalaki kaagad na parang oh I love you or oh, ganda-ganda mo, 'di ba? Parang aminin mo sa inyong mga babae, Oo. Parang mas medyo gusto namin creepy yung siya. unang tahimik lang, gano'n. Kasi Yeah. parang masyado siyang weird pag masyadong ina-express na agad-agad. Oh, tapos Pero parang meron first time naman nyo yung lang mga guy mag-meet. talaga na expressive talaga na gustong-gusto ipakita agad. Oh, Pero meron din kasi mga guy na talagang kung ano yung siguro yung pinapakita ng girl or ng someone na pino-person nila. Siguro ganun din yung binibigay nila. Parang, oo, ganun. alam mo ba, meron akong friend na whenever this was like my single era pa noon. So, whenever we hung out, itong guy friend ko kasi na to, parang siya yung, masahe mo siguro siyang nonchalant, pero kinakausap niya pa rin yung mga girls, gano'n. Na parang, pagkakausapin mo siya, medyo easy to talk to siya, medyo relax, chill, calm, and most ng mga tao to, most ng mga nakakasama naming girls, nagugustuhan siya. Kasi parang tawag to, parang easy ka usap at parang kalmado Chill kasama lang. tong taong to. So may mga ganun talaga na babae or lalaki na mas prefer yung ganun na attitude. Ikaw ba, ano bang prefer mo lang? Like sa akin noon. Basta sabi ko kung nonchalant ka noon. Pero alam ko nandun ka sa point na chill-chill lang talaga na hindi natin pinilit yung yung kung saan tayo nagsimula. Oh yeah. Di ba? Parang yun nga, go with the flow lang tayo noon na hindi natin alam kung mag-work ba or hindi. Oo. Hindi natin pinilit yung isa't isa, di ba? Ganun. Oh, so sa Chill-chill part na lang yun, parang talaga. nonchalant na din yun. Oh, Okay, so parang nonchalant guy ba ako? nonchalant ka? Oh, nonchalant ako. Pero over time naging OA, no? Pero Oo nga. sa question na how to be nonchalant, for me so ang problem niya kasi is people pleaser siya. Yeah. So Diba? parang paano ba siya maging nonchalant Tumigil para bilang- hindi na siya maging people Okay. pleaser. So, sa akin kasi, tumigil ang pagiging people pleaser ko not because pinili ko maging nonchalant. Ah, It's the opposite. Parang mas pinili kong sabihin, alam mo yung iset yung boundaries ko. Kasi 'di ba kunyari, yung mga parang sigurong gusto niya pag nasaktan siya ng tao, parang okay, ganun lang siya, 'di ba? Parang wala siyang emotion. Pero sa akin kasi, like when it comes to people na parang let's say friends na you want to impress, 'di ba? oh. And then sa akin kasi I set boundaries sa kanila na parang okay, what you're doing is wrong and ayaw ko. Hindi ko siya masyadong trip. Kesa na
ikim-kim ko and be nonchalant about it, di ba? So, sasabihin mo agad. Yeah, ako yung person na straightforward na sabihin. So, kunyari, bigyan kita ng example like, yung friend ko, kaming friend noon na, pero hindi na kami friends. Pero meron kaming friend noon na tuwing inuman, siya yung type of person na dapat ambagan kasi. So, lagi sinasabi na, ikaw muna ikaw muna magbayad sa akin. O, ikaw muna magbayad sa akin na bayaran na lang kita mamaya sa GCash. And every time na tuwing bayaran na, yung GCash niya lang sa buong mundo ang nakakaproblema o nagkaka-system error. And then, Naman namin ganyan na kaibigan. and then he will, parang alam mo yung tawag to, magkukunyari siya na kinokontak si ate niya, kinokontak si person niya, si kapatid niya, si parents niya to give him money, ganun. Pero in the end, sabihin niya na, bayaran na lang kita the next day. So, napansin ko na yung repeated pattern na yun. Lagi na lang. So, repeated pattern na siya until one time, during parang inuman session namin, nagdala siyang dalawang kaibigan na that I don't know, hindi ko sila kilala, never. Pero okay lang ba sa'yo? Hindi. Na nagdala. Ayaw ko kasi ng tawag to, ayaw ko ng, Parang hindi ka aware na dinala niya talaga. hindi Biglaan. ako aware na dinala niya. Parang ayaw ko kasi mga parang party crasher, ganon. So, isa din yung guys, pag meron kayong lakad with like a friend, ganon, kung sino lang in-invite siya lang pupunta, wag na wag kayong magdadala ng anyone unless sinabihan kayo ng friend nyo na magdala ng someone. So ako kasi, ako yung type of person na very close-knit ako, di ba? Kilala mo naman ako, love. So, during that inuman session, sabi niya kasi, sabi niya na parang ambag-ambagan daw lahat. And then, yung brother ko that time, narinig niya, itong friend ko na to, sinabi sa dalawa niya kaibigan na, akong bahala sa inyo. Wow! Ang yabang. Parang akong bahala sa inyo. And then, nung time na tawag to, bayaran na, siya personally ang sumama sa akin sa sa counter. And then, he was expecting me to pay all of the drinks and the food na sabi niya, tawag to, yung GCash ko, hindi gumagana. Ayun na naman. Until, sa mismong counter na yon, kinausap ko na siya na, bro, yung tactic mo na yan hindi nagagana sa akin kasi paulit-ulit na lang. Everyone here gumagana ng GCash except ka. So, if I became nonchalant about it, di ba? Syempre, perang usapan, alam nga na wala money akong matters problema pa rin. doon, di ba? So, ganun yun. For me, I don't become nonchalant on things na for me, hindi okay. Talagang, dinediretso ko talaga sila. Pero alam ko si Rafa yung nonchalant eh. Paano ako naging nonchalant? Sometimes, oo. Love, ginagamit mo yung term na kunyari, di ba, pag meron kang ayaw na isang bagay, parang, hayaan mo sila, bahala na sila. Bahala na sila, pero at the end, may masasabi pa rin ako. Yeah. Hahayaan mo muna sila, pero andun pa rin yung part na may masasabi at masasabi ka talaga, di ba? Yeah. Ang hirap lang din kasi pag sinabing nonchalant ka talaga. Ang expected ng tao, hindi ka magre-react. Pero deep inside, madami kang masasabi. Ayaw mo lang sabihin yung mga word kasi nga, siguro yung ibang tao, ayaw din nilang makasakit. Ayaw din nilang makahurt talaga ng ibang tao. Pero yung ibang tao na tulad mo na talang straightforward na sasabihin, okay yun. Pero sa akin kasi siguro, ayoko yung, ang dami ko na namang sasabihin, tapos ako yung makokonsensya at the end. Alam mo naman sa akin, di ba? Tapos, pag nasabi ko na lahat-lahat, parang, ako, yung sarili ko ulit yung sisisihin ko. Ganon. Kaya, ganun ka nga. ayoko lang ulit na pupunta sa point na yun. Kasi, alam ko naman, pinagsasabihan mo ko, pero, Pero, sa akin naman, hindi kasi nonchalant ang tawag ko sa mga tao na parang like literal talaga hindi nila hinayaan yung mga bagay maapekto sila. Parang ang proper word doon is stoic. Stoic. So, stoic kasi is yung ugali ng isang tao na parang kung meron isang bagay that is out of his control, just
let it be na lang, it is what it is. Parang like, ako na tawag to na unti-unti nakuha ko yung attitude na gano'n na if there's something that is out of my control or wala namang akong kinalaman, then it is what it is. Bahala na yan. Gano'n. Pero if Involved yung ka. involve ako, like kunyari, me being a people pleaser, then, ayun. Siguro Talagang, kailangan mong harapin oo. talaga. Pero tawag to, bibigyan kita ng example ng being a people pleaser na siguro relate sa mga ka-age nyo love. Being a people pleaser sa teacher nyo na even if walang sense pumasok sa araw na to, papasok pa rin kayo because you want to please the teacher. So, me noon, nung student ako, if something doesn't make sense, hindi ako yung tahimik na magrereklamo na lang and then sundan na lang, gano'n. Like ako mismo yung person na tatanungin like, this doesn't make sense, ma'am. Pero pag in-explain niya naman, then okay, sige, I understand, yeah. Para, Siguro sa amin wala lang silang lakas na loob. mm, Sabihin. Pero yung, siguro yung ibang tao, kaya talagang confront or straightforward yung mga tao na gano'n yung mga ganong teacher. yeah. Siguro sa akin, hindi. Hindi ko pa kaya. Ang hirap eh, parang, oo, kakausapin mo pero ganun pa rin. Walang mababago eh. Yeah. Depende na lang pag gusto din talaga nila na, Oh, sige, okay, wala kayong pasok, ganyan. Hindi kayo papasok for the attendance lang, ganun. Kasi isipin mo din, no, kung ganun kang teacher na papapasukin mo lang yung student mo para sa Yeah. attendance. Isipin mo, hindi naman lahat ng estudyante taga kapitbahay lang ng school, di ba? yeah. Madaming malalayo yung lugar, True. magbibiyahe, attendance lang din uwi. True. Sino namang di magagalit or magrereklamo Oo. about doon? Kaya parang like if it doesn't make sense, parang doon mo na sabihin talaga, ganun. Sa akin naman like pag sa work, I did became a people pleaser noon like when it comes to my boss. Mhm. Ganon. So, ako kasi like syempre like being an employee, di ba? Parang kung anong napapagawa ni boss mo sa'yo, parang gagawin mo. So, there was this one time na on a Saturday, may pinapagawa siya sa akin. Pero just because I want to please my boss, even if labag siya sa kalooban ko, ginawa ko. Ginawa mo. And at the same time, yung mga parang overtime, ganon. Although, kahit nagsusorry yung boss ko na, uy, like, sorry pag in overtime kita. Ako pa mismo yung nagsasabi na, no, it's okay ma'am, kahit tawag to, okay lang nag-overtime ako. But, deep inside, ayaw ko talaga. Gusto ko lang umuwi that time. So, parang naman pagiging people pleaser na ganon. Pero, na-realize ko na, in the end, hindi, ikaw lang din ang mamumroblema. Oo. Parang ikaw din ang mababurn out. Kasi pag nakita ng, kunyari, boss mo na, okay, you're willing to do overtime, ganon. Paulit-ulit. Ulit-ulit na Oo, yung paulit-ulit na papagawa nila sa'yo. gagawin. And then, eventually, you will hate your boss, you will hate your company. So, ganon. aabusuhin ka nila. Aabusuin ka nila. Kaya, meron pa rin talaga yung fine line na you have to work from 8 to 5, but if talagang urgent talaga yung pinapagawa, then, gawin mo. But, if lahat na lang pinapagawa sa'yo urgent, parang Pwede inaabuso ka ka na nang nun. magsalita, ganun, kausapin Yeah, mo. oo. Anong lesson natin ngayon? Learn to stand up. Like, kaysa sa pagiging nonchalant about it. Like, be nonchalant on things that you can control. But, if meron yung mga bagay that will really affect you, na talagang kasama ka sa problema na yon, and ikaw yung mamumroblema about it, then, yun yung time na you don't have to be nonchalant and just like, straight up, speak up talaga. Sa akin naman siguro yung sinabi mo na may boundaries talaga dapat. Mm. Or limitations. Kasi di ba nasa sayo naman yun eh kung paano ka mag-set ng limitations or boundaries mo. Para hindi ka maabuso. Oh, yeah. Kasi, madami talagang abusive na tao sa paligid mo. Hindi mo yung may iwasan. Pero, ikaw naman siguro,
matanda ka na, ganyan. Alam mo na din kung kailan ka inaabuso or kailan ka hindi inaabuso. So pag nandun ka na sa point na yun, kung marunong kang hindi or Yeah, kailan ka hindi, totoo. oo, ganun. Kasi ang hirap din pag puro ka oo ng oo ng oo. Totoo. That is, like being people pleaser, gano'n. Ah, Isa sa hindi ko gagawin, even if friends ko ang nag-ask sa akin is, nasabi ko na sa iyo to, and may experience na din si Rafa about it sa akin. Ayaw ko yung mga biglaang lakad. Ayun, sorry. ayaw ko yung mga biglaang lakad. Kasi, lalo na pagtawag to, pag parang you have everything planned out for Saturday. Ito gagawin mo. And then, alam mo yung ready ka na mag-dinner, tapos ready ka na matulog, and then itong friend mo na to magtatawag na, uy, saan ka? Labas tayo, inom tayo. Like, can't you just be professional about it and, I don't know, send me an email kahapon pa or sabihan mo ako kahapon or earlier today, di ba? Ganun. Yun yung sa mga partner, hindi ako pwede maging nonchalant kasi minsan may mga tao na pag nagtawag si kaibigan nila, kahit ayaw nila, talagang ano yung peer pressure. Yung peer pressure na talagang pupunta ka doon. Sabagay kasi, oo naman. Pangit din naman talaga pag bigla. Though, kahit nagawa ko yun, nag-realize ko, oo. No, 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 no. Hindi na mauulit. Pero anong thoughts mo about guys being nonchalant sa mga babae? Siguro for me lang. Okay lang naman na ganun. Kasi hindi ko naman sila masisisi if ganun talaga sila. Hmm. Pero wag lang naman kasi yung, hindi porket yung word na nonchalant ngayon is parang lagi na lang na ginagamit. Para cloud chaser, mga ganun. Yeah, Oh my God, wag naman ganun. Pero pag talagang nonchalant ka naman na tao, okay lang. Lalo na pag naniligaw ka or ano ba, kung pagdating sa babae, ganun. Wala yeah. na akong magagawa dun. Sa akin naman, kung ako yung babae, pagpapiliin ako, guy na expressive o guy na nonchalant, mas pipiliin ko yung guy na expressive. Kasi parang ako pa mismo mairita sa guy na nonchalant na parang, bakit? Ano ba? Trip mo ba ako? Hindi, like, masyado na tayong matanda to be playing this kind of games, di ba? So, mas gusto ko na lang yung partner na talagang expressive sa words niya, ganun. And at the same time, hindi lang expressive sa words, but at the same time, sinusundan ng actions, ganun. Kesa naman na mas hard to get pa yung lalaki kaysa sa babae, di ba? For me, guys, especially sa mga guys dyan na nag-play the nonchalant game, no? Stop. Stop. If you like the girl, literally, Sabihin na lang. sabihin mo na lang. Kesa na pinapatagal mo pa yung sitwasyon because you're being nonchalant about it, straight up, sabihin mo na lang. Kesa na yung babae, pinapa-guess mo pa if gusto mo siya or hindi. 'Di ba? Kaya, that's my take on nonchalant, guys. May mga ano naman siguro, may iba't ibang ways din kung paano sila mag-express. Lalo na yung mga nonchalant talagang nonchalant. Hindi yung, Hindi nonchalant because he's trying to play a game. oo. Yun din yung mahirap kasi. So, Tinitignan ko kasi to. Ano ba yan? actually, guys, medyo masarap. Tunaw na siya. Tunaw na siya. But, yun lang, moral of the story is, be nonchalant on things you can't control, but be open on things na in your control. Ganon. May dadagdag ka pa? Wala na. Okay. So, actually gutom na ako but natunaw na din yung drinks namin. Kasi, wala na. Yeah. But anyways, thank you guys so much for joining us on another podcast.
We're so sorry if the Maingay. medyo maingay kasi along the highway itong Tsaka place. madaming turista lang, kahit medyo umuulan. Oh yeah. Medyo parang na-stuck kami somewhere here sa San Juan for like 30 minutes dahil sa ulan. And then, yun. But anyways, thank you so much guys. Subscribe Ang us. ganda ng lighting. So we're on YouTube, we're on Spotify, we're on TikTok, we're on IG. So just follow us there. Thank you so much guys.